Diyan magaling si Claire. Pag tinanong siya ng reporter Patungkol sa Duterte. sa Duterte, talagang ano siya, May sagot. bakbak siya, may sagot. Pero pag tinanong patungkol sa programa ni BBM, wala siyang magsagot. Lagi siya, ha? Ha? Mukha siyang tangang abogado. Ngayon nagkakagulo dyan sa constitutional crisis na ba ang tawag dito, Coach Oli? Kung ito si Mig Zubiri kasi meron siyang binitawang salita tungkol dito sa impeachment ni VP Sara na witch hunt daw ito. At syempre, nagre-react yung mga pro-impeachment at saka yung mga makakaliwa. At sinasabi nila na hindi daw ito witch hunt, bagkus mayroon naman daw talagang mga ebidensya and may ang sinabi nung isang makakaliwa na I think nanalo na din as party list representative na ang gusto daw nila is makulong yung witch from the south. Ano masasabi mo dyan, Coach Oli? Itong pagiging yung constitutional crisis, dati na yung sinasabi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Kasi nga, itong pamamalakad, magkakaroon pa nga ng yung leadership vacuum coming from the president na hindi naman siya, di umano ang talagang nagiging presidente, yung bulong ng iba kaliwat kanan, na parang clueless ang nangyayari dito kay Marcos. Pag tinignan mo rin yung sa impeachment, parang wala na ring direksyon dahil ipokrito ang kinalalabasan. Dahil alam naman natin, galing sa masamang prutas yung impeachment na yan. Nagkabayaran po dyan. Yan po ay according to Chanco. So sa kanila mismo galing yan. Kada pirma niya magkano. Mas malaki pa yung nakubra nitong mga congressman di umano kesa dun sa iimbestigahan nilang impeachment. So, para sa akin, dapat talaga ituloy yung impeachment. Pero pag tiningnan mo sa isang banda, unconstitutional din yung pagkakabuo ng pirma na yan. So, hindi dapat yan matuloy. So, ang labo talaga ng sitwasyon and at the same time, meron pa yung pang fourth complaint na yan. So, yung one-year bar rule, questionable din. So, sa suma total, yung pinaglalaban nila is unconstitutional in itself. Hindi nila ini-explain yan. Basta ang sinasabi lang nila is hindi tayo lumabag doon sa one-year ban. Yun lang sinasabi nila. Pero yung question na apat yung impeachment complaint sa loob ng isang taon, yung pang-apat yung ginamit, anong nangyari dun sa tatlo? Yun nga, fast break yun eh. Kasi yung hindi nila una, maipaliwanag. final. Tapos nasundan agad. Halos magkakasunod yan. Sinundan ng second. And then sinundan agad ng pangatlo. Ako nga, sina-challenge ko sila. Pinagtatawanan ko, wala na yan. Tapos yung fourth, fast break yun. Bago lang mag-eleksyon, ipinasa in less than, ilang oras lang, nagkapirmahan. Kaya halatang fast break. Kasi sabi nila, paano mo mababasa yung buong impeachment complaint na napumirma ka, doon pa lang sabit na. Hindi naman yung pagbabasa ang nagpapirma ron eh. Ang nagpapirma doon yung sinasabi ni Chanco. Yes. Talagang fast break yan, lahat na yan. Yung una, nagkabayaran na hindi naman nila or dininay nila bahagya, hindi naman nila kinrucify yung nagsasabi na nagkabayaran. Tapos itong one-year ban o 1 year na hindi ka pwede, kailangan isang impeachment lang per year. Tsaka umamin si Garin na ang nag-ikot noong impeachment, yung articles of impeachment, yung anak ng presidente. Oo, so dyan pa lang, makikita mo na talaga na political. And nung tinanong mo, yung anak ng presidente, bakit niya ginawa yun, anong sagot? Ikaw ba naman, ipahuhukay yung lolo mo. Gustong ipapatay yung mga magulang mo. Kailangan pa ba nating tanungin yan? So, ibig sabihin, personal. So, umamin yung anak na kaya nila pinush itong impeachment is because pinipersonal nila na hindi dapat. Oo, na hindi dapat. Kailangan talaga kung may ginawang mali, dapat ebidensya. Pag tinignan mo, bad faith talaga eh. Ano sabi ni Marcos, ni BBM?
against siya dyan sa impeachment. Tapos yung anak mong unang pipirma. Diba? Anong klase yun? Wala kang influence sa anak mo? O sadyang niloloko nyo lang ang taong bayan? Gaya ng sinabi mo, hindi nyo papapasukin ng ICC. Ayaw nyo suportahan yan. Ngayon, pinahuli nyo, pinakidnap nyo si Tatay Digong, dinala nyo dyan sa Dahig. Ngayon, na gustong ibalik dito si PRRD, ayaw nyo suportahan. Di ba? So, doon halatang halata, mating-mati rito si BBM. Dito sa ginagawa niyan to, hindi niya pwedeng i-deny ito. Pwede niyang i-deny niya, pero nakikita mo parang parang walang laman yung lata. Mambubudol talaga. Oo, bubudol talaga to. Oo, mambubudol talaga kasi sinasabi nila na wala silang kinalaman sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Pero yung yung spokesperson, meron na namang malupit na binitawan. Kasi si Pangulong Duterte nangangayayat daw, pag-uusapan natin mamaya yan, pero ang sinasabi niya is mag-exercise. Baka kailangan niya ng exercise. Ito si Claire. Oo. Siya na bang official spokesperson? Hindi ko alam kasi supposedly USEC siya pero siya yung nagiging spokes ngayon. Ang pulso ng netizen nung nakita natin kasi kumalat siya sa social media, nakita natin yung mga comment. Ang kino-comment doon kasi is, akala ko ba wala kayong kinalaman doon? So bakit hindi na lang ninyo i-wish na makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas or at least gumawa kayo ng paraan para makauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Well, obvious naman na sila yung nagpadala doon. Pero dinideny nila yun eh. So since dinideny nyo yun, bakit pinababayaan nyo si Pangulong Duterte na nandoon? Mr. Denial to mga to. Hindi lang dinideny nila yung pagpapakidnap kay PRRD, pati yung pagbalik. Dinideny nila. So sa talagang deny sila. Pero bigyan ko lang ng komentaryo itong kay Claire. Sinasabi niya dapat kasi nangangayayat na, so kailangan mag-exercise si PRRD. Diyan magaling si Claire. Pag tinanong siya ng reporter Patungkol sa Duterte. talagang siya, May sagot. bakbak siya, may sagot. Pero pag tinanong patungkol sa programa ni BBM, wala siyang magsagot. Lagi siya, mukha siyang tangang abogado. Ganun siya mukha. Pero pag patungkol kay Duterte, mukha siyang attack dog na vlogger. So dalawang katauhan nitong si Claire. Tangang abogado, tsaka attack dog na vlogger. Yan, totoo naman, vlogger to eh. Ang akala ko lang, dadalhin niya diyan sa PCO yung pagka-abogado niya kasi dalawang personalidad to. Ang dinala diyan sa PCO, yung pagiging vlogger. Tsaka partner, itong vlogger na ito, hindi siya vlogger na normal, abogadong vlogger ito. Ang mga vlog nito is patungkol sa mga batas. Pagka may mga katanungan sa batas, in-explain niya according sa kanyang profesyon. Kung merong issue, ang insights niya insight ng isang abogado. Pero ayun nga, akala natin pagdating dito sa pedestal, Wala. oo, gagamitin niya yung kanyang pagiging abogado. Pero Coach Oli, hindi Eto na lang. Tingnan mo yung mga vlogger nila. Di ba? Ito hindi sa dahil nandito tayo sa kabilang parlor. Pero pag tiningnan mo yung sa kabilang vlogger, talagang walang laman eh. Wala. Sa kabilang parlor. Tingnan mo ang sagot ngayon nitong babaeng to. Hindi na nalalayo. Bulong ko sa iyo sino yung vlogger. Oy, nako. Di ba? Oo. Totoo Hindi nga na yan. nalalayo. Oy, speaking of, itong mga vlogger sa kabila, puro chismis lang. Hindi, ganyan na nangyari dito, chismis vlogger. Parang lumalabas yung mga nandirito, puro chismisa na lang din. Yung mga nasa side natin, Kaya tigil na yan, yung mga chismisa na yan.